Ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon naman Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay na tupuri sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pitasan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ng ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa kanyang sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at mga pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpinsanan nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ating mga kapatid na nasa labas po ng simbahan at nakikipagdiwang ng bisa, magandang gabi po sa inyo lahat. Sa ating mga kapatid na nagipagdiwang na banal na misa via social media platform sa iba't ibang dako ng mundo o sa Pilipinas man, magandang gabi rin po sa inyong lahat. Mga kapatid,
kung may tinatawag nating unang capital sin na nangyari sa kasaysayan ng ugnayan ng tao at ng Diyos, ito ay ang inggit. Envy sa Tagalog. Sa katunayan, hindi po tao ang unang nagkasala sa mata ng Diyos ng inggit. Si Lucifer, isa sa mga anghel sa kalangitan, subalit inggit siya sa Panginoon at nais niyang pantayan niya ang Diyos. Kaya naman siya po'y nagrebelde. At kaya naman siya ay itinapon palabas ng kalangitan. Si Adan at si Eva, naniwala din sila sa dyablo na sumilo sa kanila. Naniniwala ba kayo sa sinabi sa inyong huwag kayong kakain? Nako, magiging Diyos kayo kapag kayo'y kumain ng pinagbabawal niyang bunga. At yun din, oo nga, gusto rin nilang maging Diyos. Kaya nagkasala, itinapon din naman sila sa labas ng paraiso. Sa ating unang pagbasa at sa ating ebanghelyo, mga kapatid, ganun din, inggit. Si Jose, pinakabunsong kapatid sa mga anak ni Israel, ay kinainggitan ng kanyang mga kapatid sapagkat siya paboritong anak ng kanilang ama. Kaya anong nangyari? Ayan, sabi sinaysay po ng ating unang pagbasa, imbis na maghahatid sa kanila ng pagkain ang kanilang bunsong kapatid, imbis na magpapasalamat sila, eto ang ating bunsong kapatid, hindi. Ang nakita nila ay isang kapatid na po pwedeng burahin sa kanilang paningin, papatayin, o kaya hindi man papatayin, itatapon na lang. Kapatid na walang silbi dahil sa inggit, kapatid na kailangan patayin dahil sa inggit, at sa kahuli-hulihan, kapatid na pwedeng pagkakitaan at ibenta dahil sa inggit. Sa ating ebanghelyo, ganun din naman po. Bakit sinunggaban ng mga tagapag-alaga ng ubasan ang mga aliping ipinadala ng may-ari ng ubasan? Ayan, sa kahuli-hulihan, nandyan ang kanilang motibo. Ayan ang kanyang anak. Patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin, ang ubasan. Kasi bakit? Kasi ang kanilang ama, kasamahan lang natin. Dapat parehas din tayo at hindi tayo tagapag-alaga lamang. Tayo may-ari ng ubasan, inggit. Kaya, mga kapatid, mas maganda siguro, napakaangkop sa ating ebanghelyo ngayon, suriin nga po natin ang ating mga sari-sarili. Kanino nga ba tayo inggit? Magtataka pa ang iba, Father, bakit kapag nakita ko yung isa kong classmate, isa kong kakilala, isa kong kapitbahay, ay para bagang kumukulo ang aking dugo? Bakit naman? Ginawang ka ba ng karahasan? Hindi naman. Ano nagawa sa yung masama? Wala naman. Kaya lang pag nakikita kong may mga pagbabago sa kanilang buhay, ayan, mayroon na silang sasakyan, nakapagpapagawa ng bahay, kumukulong aking dugo. Ayan, kung bakit gagalit, kasi nakikita mo na mas nahihigitan ka dahil ikaw ay merong, anong kasalita, anong kataga? Lakasan natin, may inggit. Sigurado ako, hindi po pwedeng dito sa atin lahat ay hindi walang ganyang karanasan. Kasi maraming beses ko na yan narinig, sa aking buhay bilang 26 na taong nang pari sa ibabaw ng lupa.
Ang dami ko ng kwentong narinig na ganyan. Inis ka sa kapwa mo, kaibigan, kamag-anak, wala namang dahilan. Ikaw lang nakaalam kung bakit ka inis. Ayaw mo lang tanggapin. Naiinggit ka kasi ikay nahigitan. Noon pa kapatid, alalahanin natin na itapon sa labas ng kalangitan si Lucifer dahil sa inggit. Nagkasala si Adan at si Eva at nailabas sa paraiso dahil sa inggit. At walang inggitero at inggitira na makapapasok sa kaharian ng langit. Amen? Kaya sa mga taong inggitero, inggitera, panahon na upang ibaba ang ating mga tawag natin, corona. Ayan. Ibaba na natin ating mga corona bilang mga inggitero, reynang inggitero at inggitera. Sapagkat wala itong kahinat-kahinatnan sa ating mga buhay. Pagdating ng inggit, kapatid, papasok. Bakit capital sin ang tawag ng envy o kaya inggit? Sapagkat ito ang ina ng iba pang mga kasalanan. O tingnan natin sa unang pagbasa at sa ating ebanghelyo. Bakit pinagtangkaan patayin si Jose ng kanyang mga kapatid? Dahil sa inggit. Bakit siya itinapon sa balon? Dahil sa inggit. Di ba karahasan? Dahil sa inggit nakagagawa ang tao ng karahasan. At sigurado ako, meron na dito sa atin naging ganyan. It's either ikaw ang gumawa ng karahasan o ikaw ginawa ng karahasan dahil sa may taong nainggit sa iyo. At higit sa lahat, ebinenta ang kanilang kapatid dahil sa inggit. Sa atin namang ebanghelyo, sinunggaban ang mga ipinadadalang alipin upang humingi ng kaparte ng may-ari ng ubasan. Bakit? Dahil sa inggit. Pumatay sila dahil sa inggit. Ayan. Kaya, ganun din sa karanasan natin, ano po ba? Sa ating totoong buhay, ayan. Sa totoong buhay, kapag ka ikay nainis dahil sa inggit mo, anong gagawin mo? Kung ano-anong sasabihin mo, sisiraan mo. Sisiraan mo. Mangchichismis ka. Gagawa-gawa ka ng kwento para siraan ang pangalan ng taong iyong kinaiinggitan. Dahil sa inggit, ikaw ay sumaksi sa hindi katotohanan. Nagsinungaling ka. Kaya ang iba ganyan, ayan, nagkakasalang iba, tatraydorin ang taong kanilang kinaiinggitan. Mga kapatid, kaya walang taong makapapasok, walang taong gitero at inggiterang makapapasok sa kaharian ng langit sapagkat ang mga naunang nagkasala ng inggit, si Lucifer at sina Adan at Eva, napalabas sa presensya ng Diyos. Tingnan namin huling punto mga kapatid. Tingnan naman natin sa perspektibo ng mga biktima ng inggit sa ating ebanghelyo at sa ating unang pagbasa. Nakaranas ng karahasan. Si Jose? Ipinagbili, masaklap na karanasan. Pinagbili bilang alipin sa mga taga-Ehepsyo. Subalit, anong nangyari? Siya naging administrador sa mga ari-arian ng palasyo ng paraon. At sa kahuli-hulihan, siya pa po ang naging sanhi upang makakain at mabuhay ang mga kapatid at ang kanyang tatay. Kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya. Anong punto dito? Kahit na sa mga masalimuot na karanasan ng tao, mga kapatid, ito'y ginagawa ng Diyos. May paraan ang Diyos upang gumawa siya ng biyaya sa kabila ng hindi magandang karanasan sa buhay. Eto si Jose, ayan, naging alipin, binago ng Diyos, binayayaan ng Diyos. Eto rin sa ating ebanghelyo, at ang tinutukoy dito ni Jesus ay kanyang sarili. Alam niya, nakikita na niya ang gagawin sa kanya. Nababasa niya po ang iniisip ng mga tao na nasa harapan niya, mga Pariseo at mga punong saserdote. Alam niyang gagawin sa kanya ang anak na pinadala ng Ama.
na siya'y darakpin, ilalabas sa ubasan ang banal na siyudad ng Diyos, the holy city of God, Jerusalem, inilabas. Sa Golgota, pinatay. Masaklap na karanasan, pero hindi ba? Sa kabila ng masaklap na karanasan ni Jesus, bagong pagkabuhay, at ang kanyang bagong pagkabuhay, naging buhay naman natin, naging sanhi naman ng ating buhay na makalangit. Kaya mga kapatid, kapag tayo ginawan ng karahasan, hindi ito dapat papantayan. Ano po? Kung pantayan mo ang mga taong naninira sa'yo, mga inggitero-inggiterang naninira sa'yo, ibig sabihin, pinantay mo ng sarili mo sa kanila. Alalahanin natin ang mga paghihirap na ating nararanasan. Kapag ito natin ipagpapasa Diyos, gagawa ang Diyos ng himala para tayo makatanggap ng grasya na katumbas o kaya mas higit pa kaysa makaranasang hindi mabuti na ating natanggap galing sa mga taong tagapagpahirap. Sa misang ito, sabay-sabay nating ilalapag, itatapon, babasagin ang ating mga korona ng pagiging hari at reyna ng inggitero at inggitera upang tayo maging kandidato upang makapasok sa kaharian ng Diyos.